Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa ating pong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos sa mga patuloy pong sumusubaybay at nag-aabang sa FB Live. Magandang umaga po sa lahat pong sulok na inaabot ng tinig na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito naman po tayo ngayon sa isang panibagong araw. Ngayon pong Friday, Pitsa 7 sa taong kasalukuyan. Sa ating pong programang Biyaya sa Pagkaaga sa DWLB 91.9 BBS. Ako po si Pastor Andy Brazuela ng Philippine Good News Church, Santa Maria, Iriga City. At kasama po natin sa technical side si Stephen Pabis. Pagpalain po kayo ngayong umaga. Ngayon po tayo po itutunghay at mangungusap po muli sa mga salita ng Diyos na maaari pong makapagbigay po sa atin ng mga hamon sa buhay at kalakasan. Bago tayo magsimula, hayaan niyo po kung ipanalangin ko po kayo upang buksan ang ating mga puso sa umaga po ito ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama namin na nasa langit, puno ng biyaya at pagpapala. Nagpapasalamat kami sa isang bagong araw na pinagkalob niyo po sa amin. Dakilain ang iyong puso, luwalatiin ka sa pagmamahal. Pagkalob niyo po nawa sa amin sa araw na ito ang pagkaunawa ng iyong mga salita. Buksan po nawa ninyo ang aming mga isipan at aming mga puso na patuloy po ng iyong mga aral ay makapagbigay ng kalakasan at hamon sa aming mga buhay. Manguna ka sa araw na ito. Pagpalain niyo po nawa kami ayon po sa inyong kalooban. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ngayon magpapatuloy sa ating pong programa sa Biyaya sa Pagkaaga. May isa po konteksto na babasahin po sa atin na makapagbigay po nawa sa atin ng hamon. Ito po sa Mga Ngaral, chapter 12, verse 14. Sulat ni Haring Solomon, ang dakilang haring na buhay sa ibabaw ng mundo, ang pinakamatalinong tao na wala pang makapantay. Sabi niya, lahat ng gawain natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sa araw pong ito ay binubuksan ng ating Panginoong Diyos ang ating isipan sa paraan ng kanyang mga salita na isinulat na kanyang lingkod na si Haring Solomon, na lahat daw pong ating mga ginagawa, mabuti man o masama, pagdating ng panahon ay mayroon paraan na ipagsusulit natin sa Kanya. Sa madaling salita, lahat ng ating mga gawa dito sa ibabaw ng mundo, akala ho natin ay walang kabayaran. Ito po pala ay mayroong kabayaran at kakahantungan. Sa madaling salita, naharap po tayo sa hatol ng Diyos sa ating maaring mga kasalanan o kabutihan, at bawat ating mga gawang ito ay ipagsusulit po natin. Ang tao po, sabi nga, ang Pilipino daw po ay mapamaraan sa lahat ng paraan. Ang Pilipino ang pinakamaparaan sa mga bagay upang malampasan ang anumang klaseng kahirapan, malampasan ang anumang klaseng gutom, at malampasan ang anumang klaseng trahedya. Tayo daw itong mga Pilipino ang pinakamasayahin. Ngunit ang iba ay may iba-ibang paraan. Subalit sa paraang ito ng Pilipino o ng tao ay hindi nakukuha lamang sa paraan ng kaligtasan sa sarili nating kalooban. May isang paraan at tanging makapagbibigay sa atin ng solusyon upang ang mga bagay na ito na paghantong sa pagharap sa Panginoon ay maging maayos ho tayo. May mga tao minsan mali ang kanilang paniniwala. May kanya-kanyang paraan ang tao ng kaligtasan. Ang karamihan, sila ay sapat na pag may sinseridad.
Para sa kanila, kapag sila ay maraming kayamanan o may sinseridad sa buhay, may mga tao na seryoso. Talagang may mga tao na palasimba. Subalit, wala naman sa kanya ang paniniwala. Hindi lahat nating gagamitin sa maraming paraan ng paglilingkod. Ang problema ay sa hukuman ng Diyos, hindi sinseridad ang titignan ng Panginoon. Ang iba naman, basta't may paniniwala o may pagkakilala sa Diyos, ay sapat na ito para ang buhay ay makaabot sila sa tinatawag na langit o kaharian ng Diyos. Isang paraan lamang, mga kaibigan, mga kapatid. Basta't may paniniwala ka daw ay okay na. Sa mga maling Diyos, ang iba ay naniniwala. Ito po yung paalala ni Juan. Sabi ni Juan, wala pang nakakita sa Diyos. Subalit, siya ay pinakilala ng kanyang anak na sa kanyang sinapupunan. Sa madaling salita, may sinugo ang Ama para ipakilala siya dito sa ibabaw ng mundo. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang punto po natin ngayon, ang ating pungpuna, ay may mga maling paniniwala ang tao sa ibabaw ng mundo. Maling paniniwala ng iba sa ibang Diyos na kinikilala. Bagamat akala nila ito ang paraan ng kaligtasan, ito ang paraan na makapagbibigay ng solusyon upang sa pagharap sa hukuman ng Diyos sa kanyang mga ginawa ay mailigtas siya. May mga tao naman na ang paniniwala sa Diyos ay puro pag-ibig, walang puot. Sa madaling salita, ang tao, ang kanyang paniniwala sa Diyos ay lahat ng kanyang ginagawa, basta't mabuti at hindi siya nag-aaragabyado ng tao, ay mahal siya ng Diyos at mayroon siyang kaligtasan. Marami hong tao na gumagawa ng mabuti, ngunit wala naman hong pananalig sa Diyos. Yun po yung punto natin, mga kapatid. Sabi po ng mga ngaral, chapter 14, verse 12, mayroon daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daan nito ay tungo sa kamatayan. May mga tao na akala nila ito yung tamang landas na kanilang tinatahak. May mga tao na akala nila ito na yung kanilang tamang direksyon ng kanilang buhay. Kaya nga pag may taong tinanong ka na sabi niya kung saan ako isinilang, doon ako mamamatay. Kung anong relihiyon ang aking kinagisnan, yun ang aking kamamatayan. Mga kapatid, sabi ho ng Biblia, isang pagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang paraan ng relihiyon ay hindi makapagbibigay sa atin ng tamang landas tungo sa buhay na walang hanggan, kundi isang paraan lamang na ang anak ng Diyos na sa kanyang sinapupunan ay isinugo niya rito sa lupa upang ipakilala ang kanyang Ama na nasa langit, ang ating pong Diyos na nasa langit. Ang iba naman ay iba-iba, yung paniniwala. Ang paniniwala nila magkaiba ang lumang tipan sa bagong tipan. Hinahati nila ang Biblia. Para sa kanila ang lumang tipan, ito ay hindi grasya ng Diyos. Ito ay mga bagay na puro utos. At ang bagong tipan, siya ang grasya ng Diyos. Pareho po sila biyaya, pareho po sila grasya ng Diyos. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. Hindi po natin pwedeng hatiin ang Biblia. Hindi natin pwedeng hatiin ang salita ng Diyos. Ang iba ay ang pananiniwalaan lamang ay ang Old Testament. Ang iba naman ay ang New Testament. Sabi po ng Roma, kung titignan natin ng Roma, si Abraham ay hindi po naligtas sa paraan ng pagsunod sa kautusan. May mga tao na ang paraan ay ang pagsunod sa kautusan. Kundi naligtas si Abraham dahil po sa pananalig niya sa Diyos. Pagkakaroon niya ng tiwala sa Diyos, hindi sa paraan ng pagsunod sa kautusan. Sa iba-ibang paraan, ay iba-ibang paraan ng mga tao. Ang iba naman ay inililiis ang landas ng Ebanghelyo at hindi po sila naniniwala sa Ebanghelyo.
na inaakala nila na ang ebanghelyong ito ay isang paraan lamang na gawa ng tao at ito ay hindi maaaring paniwalaan. At ang iba naman po ay linilihis at inaalis ang paniniwala sa ebanghelyo, ngunit ang ipinangaral nila ay ang ebanghelyo. Iyon po yung pinakamatinding makikita natin na kamalian minsan ng ibang tao. Inililigaw nila at ang iba po ay pinapalitan nila ang mga nakasulat sa ebanghelyo upang mailigaw ang tao sa paraan ng naaayon sa kanilang mga itinuturo. Mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig po ngayon sa palatuntunan pong ito ng biyaya sa pagkaaga. Lahat po ito ay grasya ng Diyos magsimula po ng Old Testament hanggang New Testament. Ano ho yung punto ko? Ang tao po kasi ay kanyang paraan ang kanyang ginagawa sa kanyang mga bagay na pinaniniwalaan niya ang kanyang sinusundan. Sana po ay tayo ay dumako sa salita ng Diyos at ito'y ating hawakan at lubusang paniwalaan. May mga tao na linilis nila ang katotohanan at inaalis nila at binabaluktot ang aral ng katwiran. Kaya sabi ng Roma, chapter 1, verse 18 hanggang 20, mababasa ho natin dito na ang puot ng Diyos ay mahayag sa mga taong naglilihis ng landas ng katotohanan. Ang punto po, mas matindi ang kapahamakan sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi tumugon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Isinawalang bahala at hindi niya po ito sinundan at hindi niya isinapuso. Ano ba ang turo ng Biblia sa atin po, sa mga nakikinig po ngayon? Ano ba yung paraan na dapat kong gawin? Sapagkat po sinabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, na lahat po tayo ay mabuti man po ang ating ginagawa o masama, ay ipaghaharap po natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung sakasakaling tayo ay humarap sa harapan ng Panginoon, ano ho bang mga bagay ang pwedeng makita o sa atin? Ano ho bang attitude ang ating ipinakita? Karakter ng ating buhay na ating pong ipinakita dito po sa ibabaw ng mundo? Tayo po ba ay naglikha ng sarili nating paraan upang ang ating kaligtasan ay mailigtas natin ang ating sarili? Tayo po ba ay gumawa ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon? Isang paraan lamang po ang sinasabi at tinutukoy ng salita ng Diyos. Isang tagapagligtas lamang. Tignan natin ang sinasabi ng Timoteo chapter 2 verse 5. Babasahin ko po sa inyo ang sulat ni Timoteo na maaari pong makapagpukaw nawa sa ating mga puso at makita ho natin ang landas ng katwiran at mabuksan po nawa, buksan nawa ng Diyos ang ating mga puso at ang ating mga isipan sa tamang landas at makita natin ang tamang paraan ng buhay. Sabi po ng unang Timoteo chapter 2 verse 5. Hanapin ko na po madali. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay nahahayag sa takdang panahon. Ito po yung sulat ni Timoteo na sinasabi niya po sa atin sa kanyang mga sulat. Ang gumawa po nito ay si Apostol Pablo. Ang sumulat po pala nito ay si Apostol Pablo. Isinulat niya kay Timoteo na ang kaligtasan daw po, iisa lang daw po ang ating Diyos na nasa langit at ang tagapamagitan sa Diyos, wala pong iba ang ating Panginoong Jesucristo na nagbuwis ng buhay para po sa bawat isa ho sa atin, mga kapatid. Ano bang itinuturo ng salita ng Diyos? Dito po sa aral na sinulat ni Apostol Pablo, tanging ang tagapamagitan lamang sa Diyos na walang iba ng taong si Jesucristo ang maaari nating
tugunan ng ating paraan ng kaligtasan sa buhay. Bakit po? Sapagkat siya lamang ang nagbuwis ng buhay at nag-alay para po sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Gawa, chapter 4, verse 12, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang daang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Binubuksan po tayo sa ating pong mga kaisipan at mga puso, damdamin ng salita ng Diyos na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Binubuksan po tayo sa ating mga puso at ating mga damdamin na hindi natin kayang dalhin ang anumang klaseng problema at alisin tayo sa mga bagay na nasasadlak sa kawalang saysay na para ba tayong nasa kumunoy. Ang tanging paraan po lamang na maaaring makapagbigay po sa tao at isang paraan ng tamang solusyon, wala pong iba ang Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng bagay, ang Panginoong Jesucristo lamang ang tanging makaakay at makapagbibigay sa atin ng kapayapaan ng buhay. Upang pagdating ng panahon na sinabi ng Ecclesiastes, nahaharap tayo sa hukuman ng Diyos at sa mabuti man at masama na ating ginawa ay pagsusulit ho natin, ay makita ho sa atin ang isang matuwid at na paraan ng pamumuhay. Ang tagapamagitan na si Kristo lamang ang tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat wala daw pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Bakit ko po ito binasa? May mga tao ho na iba ang paraan at iba ang sinusundan tungo po sa salita ng kaligtasan. May mga tao na pumupunta kay Pedro, may mga tao na pumupunta kay Juan, naniniwala kay San Pedro, kay Juan, naniniwala sa ibang mga apostol, at may mga taong higit sa lahat sa panahon po natin ito ngayon, may mga taong lubos ang kanilang paniniwala at ito po yung kanilang tradisyon na sambahin ang kanyang ina sa laman na si Maria o si Mother Mary na kanilang tinatawag. Mga kapatid, buksan ho natin ang ating mga puso at isipan nawa ng Panginoon na walang ibang pangalan na pwede ho makapagbigay ng kaligtasan sa tao, ng mediator na tinatawag. Ang pananampalataya lamang po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi ng Ephesians? Ephesians chapter 2, verse 6. Naway makapagbigay ho sa atin ito ng kalinawan sa ating pong mga puso. Sabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8. Babaho natin. Hanapin ko lang po. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito po yung napakalinaw na pinahayag ni Apostol Pablo sa atin lahat na ang kaligtasan ay sa paraan ng pananampalataya sa Panginoon. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa paraan ng ating mga gawa. Paraan. Kanino pong paraan? Sino po ang gumawa ng paraan para tayo po ay maligtas? Ang Diyos. Sa paraan ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ito ay kaloob ng Diyos. Pag sinabi kong kaloob, wala ho tayong pinagpagalan. Wala ho tayong ginawa at naiambag. Kundi ang Diyos ho lamang. Ito ang kanyang ginawa, mga kapatid. Salitahong pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. May kwento po ako sa inyo bago ako magtapos. Ito'y kwento po lamang. May isang tao daw po na hindi naniniwala sa Diyos. May isang tao daw po na talagang ayaw niya kilalanin ng Diyos. Mahilig po siya mag-ride. Kumbaga po, may magara siyang motor. Minsan siya po ay naglakbay
at sa kanya hong pagra-ride o pagmumotor ay maulan. At bigla hong nadulas ang tao hong ito at ang kanyang motor po ay sumemplang. Siya po ay biglang nahulog sa isang malalim na bangin, ang taong ito. At nang siya po ay mahulog sa bangin, bigla pong siya nakahawak ng isang matigas na bagay na kahoy at sa madaling salita, swerteng siya po ay nakasabit sa kahoy bago siya tuluyang mahulog sa baba. Ang sabi niya sa kanyang sarili, kung ikaw nga ang tunay na Diyos, ay iligtas mo ako. Ang tao po kapag naroon na sa bigit ng kamatayan, kahit sabihin hindi niya kilala ang Diyos at walang paniniwala sa Diyos, kapag ang tao po ay nasa bigit ng kamatayan, ay nagkakaroon ng pagkakilala sa Diyos. Sabi niya, kung ikaw ay totoong Diyos, iligtas mo ako. Sa madaling salita, may nagsalita daw po sa kanya. Sabi, oo, ililigtas kita. Sabi niya, totoo bang ikaw ay nagsasalita? Oo, ako ay nagsasalita. Sabi niya, iligtas mo ako, ililigtas kita. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ng Diyos sa kanya, bumitaw ka na. Bumitaw ka na sa kinahawakan mong kahoy. Sabi ng lalaki na nakahawak sa kahoy, bakit ako bibitaw? Pag ako bumitaw, tinahulog ako sa bangin, patay ako. Sabi sa kanya ng Diyos, bumitaw ka na. Yung mga tao, minsan, naniniwala at may pagkilala sa Diyos, ngunit walang pananalig, walang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, bumitaw ka na. At ang tao pong ito ay hindi bumitaw. Sa madaling salita, may mga tao na nasa bibig lamang ang Diyos, ngunit wala sa kanilang puso. Kinaumagahan, sa madaling salita, nakita niya po ang kanyang sarili na dalawang punto na lang, ubaga po yung kahaba ng lupa na kanyang aapakan ay 2 dipa na lang. Parang dalawang ano na lang ho, nasa lupa na siya. O di sana ho, kung bumitaw siya, nakapagpahinga pa siya. Kaya mga kapatid, huwag ho nating igiit ang ating pong akala sa tradisyon o paniniwala. Dahil po nakasalalay ang paghaharap sa hukuman sa Diyos. Hindi po sa tradisyon, sa relihiyon, o paniniwala sa mga bagay na sinauna ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Tanging isang paraan lamang, ito po yung ating tema ngayon, isang paraan lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang may pag-ibig, pagmamahal na tunay at tuwid at nag-aakay sa tao sa tuwid na landas. Buksan po nawa ang ating puso ng ating Diyos na buhay. Ipagkaloob po nawa sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pagkaunawa at pagkakilala sa Kanyang mga salita. Turuan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos na lubusan siyang mahalin at unawain. Buksan nawa ng Diyos sa atin ang Kanyang mga aral ng katwiran at ang landas po nawa ng buhay na walang hanggan ang ating pong apakan at lakaran. Sa umaga pong ito, tayo po yung muli nagsama-sama sa kalating oras. Nawa po ay nakapagbigay ng isang magandang aral sa ating mga puso. Ang salita ni Haring Solomon na pagdating ng mga oras, mabuti man o masama, ang ating pong ginagawa ay ipagsusulit po natin sa Panginoon. Ako po si Pastor Andy na nag-iiwan po sa inyo ng kataga. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Ito po ay nasa Biblia at golden rule na dapat gawin ng tao sa ibabaw ng mundo. Pagpalain ho tayo ng Panginoong Diyos sa mga oras mong ito. Muli po tayong manalangin sa Kanyang dakilang presensya. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng mundo. Ikaw po ang Diyos na nagpakilala
kay Abraham. Ngunit hindi po lubos na nalaman kung ano ang iyong pangalan. Ngunit ang iyong pangalan, Panginoon, na kinilala ng aming mga ninuno, na kanilang inilagay, ang siyang pinaniniwalaan ng lahat sa panahon ngayon. Purihin ka, Panginoong Hesus, na nag-alay ng buhay para po sa amin. Itinuwid mo, O God, ang landas ng katwiran. Ipinakilala mo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pagkalob niyo po nawa sa amin, sa maghapong ito ang biyaya ng kaligtasan. Ipagkalob mo po nawa sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ang biyaya ng kalakasan ng aming katawan pisikal. Pagkalob niyo po nawa sa amin ang biyaya ng pangangailangan sa buhay. Ano man po ang mga needs namin sa aming pamilya, ay amin pong makamtan nawa sa tulong ng iyong dakilang presensya, ng iyong banal na Espiritu na iniwan mo po sa amin. Pagpalain niyo po nawa, O Diyos, ang programa pong ito na walang sawa, na nagbibigay suporta sa iyo pong mga aral. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga taong nakinig at nagbigay ng panahon sa mga aral na mula po sa inyo. Sa araw pong ito ay kay aming dinadakila at sinasamba. Mangyari ang iyong kalooban sa amin. Masunod ang iyong kalooban sa amin. Ikaw po ay mahayag sa paraan ng aming mga gawa, pananalita, pagmamahal sa kapwa. Makita po nawa sa amin at daluyan po nawa kami ng iyong mga pagpapala at biyaya. Purihin ka, sambahin ka, lahat ng papuri at pagsamba alay po namin sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ilang saglit lang po ay hindi na ho magtatagal. Susunod na po ang programang Kakampi Network na dadalhin ni John Bernas. BBS